Morning. Pwede morning po kasi. Busy ka yata kanina, te. Hindi, Commander, naglalaba ako. Ah, naglalaba? Opo, ano po yun? Papakita ko sa'yo. Magugustuhan to ni Major. Ano po yan, Commander? Ay, ano yan, Commander? Ay, yung sing-sing. Opo nga. Tignan mo ah. Okay. O, pang-pan na, Commander. Ano po, pang... Mason. Solid yung pagkaagawa. Talagang ang ganda. Opo. Magkano ganyan, Commander? Bibigay ko lang sa kanya. Kailan po kayo pupunta rito ulit? Agad-agad? Kagagaling ko lang dyan. Hindi, kailan kayo makakasal ulit, Commander? Hindi Ga- na nag-1 si Popsi. Napaka-1 po. Ang bumalik sa kanya, napaka-maldita parang nag-doble, saka kabuisit. Hindi, kasi inactive ko yung inactivate ko yung gabay niyan. Ganyan talaga yan. Napakasungit, Commander! Napakawala ng gabay nitong babae na to. Opo. Yaano lang te, kasi habang lumalaki yan, babait ng babait din naman yung yan kasi hindi sila magkasundo pa ng gabay. Inactive ko lang yung gabay niyan. Kaya sobrang kulit tsaka sobrang ano niyan ngayon. Ay, Kangkarot. pagkasutil niya ngayon, Commander, nananahimik yung mga kuya niya. Sige, sasapan. Alam mo yun, hindi titigil. Kaya sabi ko, nakakagigil ka. Ang maldita pa ka mo. Di ba maldita na natin? Dumoble. Sabi ko, Diyos ko tong bata na to. Yung laruan niya kasi na 'di ba naggagamot-gamot siya, yung tinatapal-tapal niya sa akin. Yung may tape, nilalagay niya sa kamay ko, yung mga pinaglalaroan niya, 'di ba? Sabi niya, "Yan, gagaling ka na." Yung parang ginagawa niyang band-aid. Ay, opo, opo, opo. Hindi ko tinapon 'yun, dinadasalan ko 'yun. Ay, opo. Kung sa bigay nung bata 'yon, sabi ko, pwedeng dito ko pa dadaanin. Doon sa gamit na binigay sa akin ni Tutsi, doon ko pinadadaan yung dasal. Kaya ganyan yan. Hindi napapasukin yan. Kaya lang, maninibago kayo kasi parang magiging makulit siya tapos active. Kala mo, parang magiging lalaki kumilos. Commander, kung nasa dati, di ba, active na to, napakakulit, napakamaldita. Ngayon, sabi ko, Diyos ko, napakatapos, mas doble. Sabi ko, ano to, pinakuya na niya, naiinis na. Tapos ano te, pwede kung legal sa inyo yan te, Opo. meron tayong paggagawa ng parang bling-bling tawag dito yung mga medalyon na mason tapos ring na mason. Pwede niyo pwede niyo i-alok kung gusto mo. Di-sideline mo rin yan. Pwede rin naman, Commander. Sige po. Pagka gusto mo, kasi mura lang naman na kukunin mo yan. Tapos bahala ka kung magkano mo ibibigay. Opo. Mga ring ng mason tsaka medal ng mga mason. Opo. Di ba, Commander, sasabihin ko kay Bingbong mamaya natutulog at kakainong kagabi. Nasing sila nila dati niya. Kumusta mo na lang ako kay Major? Merry Christmas na rin kayo. Merry Christmas na rin. Okay po. Sige po. Bye-bye, Commander. Sige po. Salamat. Bye-bye. Ingat po kayo dyan. Opo. Kayo rin po. Sige po. Tapat pa ng live. So yan, mapagpalang umaga mga lods. Ito yung ating mga bagong gamit. Halo-halo na to. So meron ditong Pinoy anting. Pinoy anting-anting tsaka tungo lang natin ng konti yung ano natin masyadong mataas. Yan, hindi nyo gano'ng makita eh. Maliit yung hindi naman natin pwedeng ihiga yung screen. So meron tayo ritong tinatawag na dalawang klase itong ipinagawa natin. So yun, ang tawag dito medalyon na lakit. So St. Benedict po rin yan sa mga hindi nakikilala. Yan yung San Benito Ermitaño ha. Ito po yung kanyang likod. Wala pang karga to. So tawag dito lakit medalyon dahil pwede kang maglagay dun sa loob ng kung anong gusto mong ilagay.
Pwede kang maglagay ng mutya o anuman. Pero meron kami dito na gawa na. At stainless to. Hindi to kinakalawang mga lods. Hindi yan kinakalawang. Gawa siya sa stainless. So ito yung lihim na St. Benedict. So lihim siya. So ito namang isa ay St. Benedict din siya. Hayag. Pero napakaganda rin ng pagkaagawa. Kung pagmamasdan natin yung loob niya, baliktaran yan mga lods. Kung ano yung nasa harap, yun din yung nasa likod. Then ganun din dito sa likod nito. So baliktaran siya. Talagang quality yung pagkaagawa natin dito. Ito yung lakit medallion. So meron tayo dito, ito hindi pa gawa. Pwede kayong mag-order na hindi pa gawa. No? Yung wala pang laman pala. Wala pang laman. So, okay na rin to. Pwede na rin to sa mga gustong mag-order na ito. Then, meron tayo ditong kargado na. Ito yung kargado na natin. So, hindi na siya malalaglag dahil nakadikit na yan. St. Benedict medallion na San Benito Ermitaño. So, yan yung likod. Ito yung kanyang loob. Nasa na yung ano? Pinapakuha ko sa yung bato ng Israel. La, patay tayo dyan. Hindi pwedeng mawala yung bato ng Israel na yun. Andiyan yata yun. Ang baka din yun. Jerusalem. Ito oh. May pangalan na nga eh. Israel tuloy, Jerusalem. So, mapapansin natin mga lods, no? Dalawa yung karga niya. Bakit dalawa yung karga niya? Ito kasi, yung pulbo na pinagtanggalan namin nitong Temple of Jerusalem. So, bakit natin masasabi na Temple of Jerusalem to? Ito mga lods, legit. Ang nakakuha nito, nasa Mason. So, miyembro ng Freemason. Nung sila ay may mga kontrata kasi itong mga to. So, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag nare-renovate kasi yung Temple of Jerusalem, may mga bato doon na mga natitipak. So dahil nga banal yung templo na yon at sagrado, so nangihinayang silang itapon yung mga tipak. So bawal siyang iuwi, pero pwede naman siyang iuwi kung hihingi ka ng permiso o pahintulot dun sa namamahala dun sa templo. Pero bihirang pagkakataon nakakauwi nito. So ang ginagawa namin dito, is inaano namin siya. Ayan na naman tayo sa slow connection, ano? Laging slow connection. So, ginagrinder namin siya hanggang sa maging pulbo. So, nagiging ganito siya. Munti kang pamatapon yung bulalakaw. So, nagiging ganito. Ito yung pulbo nang galing sa bato ng Temple of Jerusalem. So, iyon, kinaltasan namin para magamit natin na pangkarga dito sa medallion ng St. Benedict. Paki-share na lang muna yung video. So, lalagay namin dito, then didikitan. Ito naman, bulalakaw. Bulalakaw at ito talaga mga legit to, mga lods. Kararating lang na ito. Black tourmaline, tsaka black tourmaline, black obsidian, pulbo ng kidlat, then liklay. So, ito yung black tourmaline. At ito naman yung saan na yung si liklay? Ito yung mga liklay na dinurug-durug natin. Dinurug-durug natin yung liklay para magamit natin dito. So, marami siyang karga. Bulalakaw, pangil ng kidlat, yung pinag-grinderan, black tourmaline, black obsidian, tsaka liklay. Death liklay po yung kinarga natin, ha. Death liklay. So, ano, yung itsura ng tunay na death liklay, eto. Pahawak nga. So, tignan natin yung puwersa niya, mga lods. Pahawak to, tsaka to. Yan. Tignan nyo yung puwersa ng death liklay, mga lods, ha.
Medyo mahirap kasi. Kita nyo? Yung pitik. Yan. Gumagalaw yung ating tester. So, ibig sabihin, may pwersa talaga siya. Meron siyang tinatawag na pwersa doon sa date. Ito, hindi to available. Baka may magtanong na naman. Pangalawang beses ko nang pinakita to na tinatanong. Hindi po yan. Pang sarili ko po yan. Ganon din naman dito. Iisa lang halos yan. Ngayon, kung tetestingin natin, hindi ka rito. Kung tetestingin natin, ang nakita natin, yung pitik niya hanggang dito lang. Yung pitik niya kanina. Diba? Ngayon, etong kargado na, titignan natin yung pitik niya kung hanggang saan. Tignan nyo ha, dahil napagsama-sama na yan at kargado na, nandyan na yung bulalakaw, black tourmaline, black obsidian, death liklay, at pangil ng kidlat. So, tignan natin yung pwersa niya kung hanggang saan. Tingnan niya ako. Tataas hindi makita. Tataas ba? Hindi yata nakasaksak. Wait lang. Try ko lang. Sasaksak ko lang ng maayos yung ating wire. Wait lang ha. Ayan. Hawakan mo. Pakita mo sa kanila. Hawakan mo tong kulay pula. Gumagalaw-galaw po kasi itong pula na wire. So, ayan mga lods. Tignan nyo lang tong gauge niya. Full. Ibig sabihin full dahil nagkasama-sama na. So, dinaig pa niya yung death liklay ko. Dinaig pa niya. Yung death liklay ko, kakaunti lang yung pitik. Ulitin natin yung sa death liklay. Pakita mo. Ayan o. Hindi pa umabot sa kalahati. Hindi pa umabot sa kalahati yung pitik. So, mas malakas siya rito. Mas malakas yung pinagsama-sama na mutya. Ayan o, full. Punong-puno. So, yung pitik niya, buong buo. Ito yan mga lods. So, lakit. Pwede nyo nang magamit. May nangungulit si Pangilinan S-Mart. Maya ka namang ulit, Mike. Nasa vlog pa tayo. So, ito mga lods, yung ano man yung gusto ninyong design dito sa dalawa. Ano man yung gusto ninyong design, mag-PM lang kayo. Ito ay 1.5 lang nating ibinibigay. So, ayan. St. Benedict, Nahayag, at St. Benedict, San Benito, Ermitaño. Kung hindi kayo ganong pamilyar sa San Benito, Ermitaño, inilihim kasi ito. Kaya ito ay... Ayun, si paring Ariel Magsino nanonood. Paring Ariel Magsino. So, yan, isa sa, ano po yan, mga lods, no? Visit po kayo kay paring Ariel Magsino. So, kumpare ko po yan sa inaanak namin kay isang antingera. So, wag na natin banggitin yung pangalan kung sino man. So, yan ay medallion maker, gumagawa ng mga medallion. Siya po ang gumagawa ng medallion na sa kanya nag-order halos lahat ng mga nagbebenta ng mga medallion dito sa Antipolo, simbahan din ng Quiapo. So, sa kanya po kumukuha yan kay paring Ariel Magsino. So, yan, isa sa magiting natin na panday na gumagawa ng mga medallion.
Ang gawa po niyang medalyon, yun po yung mga medalyon na tinunaw. Yung sa amin po kasi, mga engraved o kaya naman, yung ginagamit namin ay bagsakan. So, peram nung hulmahan, peram nung hulmahan. Magkakaiba kami ng mga gawa ni paring Ariel. So, yung kanya, yun yung traditional na pamamaraan. So, ayun mga lods, yung karga natin na lakit. Ito, mga sariling gawa din natin ito. Yan yung laman na may lagay na pulbo ng bato na nanggaling sa Temple of Jerusalem. Din yung para malaman natin kung siya ay bulalakaw. Pakita muna natin sa magnet yung walang laman. So wala siyang laman mga lods. Stainless yan, 100% stainless. Kasi kapag hindi 100% of stainless, may kaunting dumidikit sa magnet. So, ang makikita natin dito ay hindi naman siya talaga namamagnet. 'Di ba? So, wala. 100% na ano siya. So, Kimlim. So, yung ano po natin ay 1.5 po ang bigayan natin ng loads. So, may mga previous na po kayo nun. Free shipping na rin. So, St. Benedict Ermitanyo, yung may tungkod. So, ito po yung kanyang itsura. Kapag ka siya ay, so hindi siya dumidikit sa magnet, di ba? Wala siyang puwersa. So, ngayon, yung may karga naman ang testing natin. Ito talagang hindi to didikit sa magnet kasi bato lang siya na galing sa Jerusalem. So, bato siya. Ito naman yung bulalakaw, black tourmaline, deathly clay, pulbo ng pangil ng kidlat. So, lahat sila ay pulbo na, dinurog na natin, pinagsama-sama. So, ayan siya. Baka sabihin natin, sa likod lang nadikit. Merry Christmas, pare. Salamat. Thank you, pre. Maraming salamat din, paring Ariel. So, sa mga hindi pa po nakakapag-follow, tsaka hindi pa hindi nyo pa nahahalungkat yung account ni paring Ariel Magsino, pakikalkal lang po. Sa mga seller, na gusto nyong kumuha ng mura na pambenta ninyo ng mga medalyon, PM lang kayo kay paring Ariel Magsino. So, legit po yung mga gawa niyan. Yun po yung mga tinunaw. Bali, magkakaiba naman kami ng mga gawa. Yung kanya, old tradition, yung tinatawag po natin na tinutunaw yung tanso. Kaya yung iba nagrereklamo pagka no? Samantalahin na rin natin, iba nagrereklamo, mahal daw. Mahal po ang tanso ngayon. Kung gusto nung iba, sila ang gumawa at tayo ang bibili. Kaya, sa mga maker po, salute po sa inyo lahat dyan, sa mga maker na. So, makikita po natin talagang dumidikit yan mga lods. So, para makita ninyo yung pinagkukunan natin ng bulalakaw, ayoko lang magpakita ng papel ng tenes na tong bulalakaw na to. Then, ito, yung isa sa mga ginamit natin, talagang black tourmaline. So, bago pa yan, nasa plastic pa. Marami itong dumating. Meron pa tayong in-unbox pero hindi pa natin natatanggal. Ito po ay love quartz o tinatawag nating rose quartz. Mamaya i-unbox natin siya. Ito yung Temple of Jerusalem na nakuha ng mga kuyang na mga mason, no? Pre-mason. So, sila po yung nag-uuwi nito na legal naman. Actually, bawal talaga magbawas doon. Kaya lang, siyempre, alam nyo naman na may mga kakilala din yan ng mga matataas so ipapaalam nila para maiuwi. Dahil iyan naman ay mga tipak. Hindi naman sinisira, no? Yung mga nasira na pag nirenovate yun, yung mga tipak-tipak na mga natira, so, yun po yung hinihingi nila. So, hindi po natin sinisira o winawasak yung Temple of Jerusalem. Actually, inaayos pa nga yan. So, sabi nila sa akin, baka makapag-uwi sila kasi alam naman natin na binomba yung Temple of Jerusalem 2, yung pangalawang templo. Pangalawa ba o ikatlo? Hindi ko ganong, So, yung binomba po ng mga Hamas. So, gumuho siya, maaring makapag-uwi na naman, pero hindi ganong karami. Siguro, ilan-ilan lang din. So, ito yung sinasabi natin na merong papel na pumasa sa UP Research Center. So, ito yung pinagkaltasan para matesting siya.
So tignan natin yung kanyang kulay. Parang hindi na siya normal. Kita nyo yung kinang. Yung kinang ng bato, para na siyang black tourmaline. So makikita natin, ito ay talagang sunog galing sa atmosphere o kalawakan. Then, mabigat po ito mga lods. Umaabot po siya ng 15 kilos. Talagang siya ay legit na bulalakaw. Hindi lang yung bulalakaw na bato na may korte. May papel po ito. May papel. Ang ayaw lang natin magpakita ng papel, baka ma-screenshot yan. Handaan po natin. Kung gusto nyo makita sa personal, papakita ko sa inyo yung papel. So, binayaran namin yan para ma-test, ma-check. So, pumasa siya sa... Ay, nakakangalay. Lit-lit lang, pero 15 kilos tong ano na to. Then, kung tetest natin sa hal, pero ng tester, ikaw na lang humawak. Wait lang mga lods ha. Mabigat kasi, hindi ko maipakita sa inyo. So, pasado rin siya sa tester. Karaniwan sa mga bulalakaw, pasado sa tester. Paano ko ba ipapakita? Masyadong mabigat. Okay, kami tester. So, tignan nyo. Pagka pinagdikit to, ayan, full. Isig mo ng konti rito. Hindi makita. Ayan. Pag pinagdikit to, full siya. Pero tignan nyo kung saan ko ilalagay ah. Isig mo pa ng konti, hindi nila makita. Nasa bato ko lang pinapakapit. Pero kita nyo yung power niya. Napaka-full. So ito, bakit meron po tayong tester? Hindi lang po ito yung tester natin pagdating sa mga mutya. Ito yung sinasabi natin na sa hulmahan natin mga lods. Ibang-iba sa hulmahan ng old tradition. So meron din tayong ginagamit na ano na iba rin. Wala. Nandiyan yata sa bag. Mga tester na ginagamit natin. So, ayun mga lods, naipakita ko na yung iba sa inyo. So, yun, sa mga mag-o-order nito, so dalawang design ang meron tayo rito. Isang St. Benedict na tinatawag natin na hindi hayag, San Benito Ermitaño. So, naipaliwanag na natin na meron ang San Benito ay may tatlong klase ng antas. So, unang-una si St. Benedict ay mangkukulam. Sa kanyang unang-unang siglo ng karunungan, siya ay mangkukulam. Then, nagbagong buhay, naging manggagamot. So, eto na siya. Naging manggagamot, ganito yung kanyang anyo. At ang huli-hulihan na bigla na lamang siyang nawala, siya ay naging San Benito Ermitaño. So may pinakita ko sa inyo isang uri pa ng medalyon, yung nakaupo sa bato. Yung nakaupo sa bato, yun po ay gawa ni Ariel Magsino. So, ewan ko kung nandito pa yung nakaupo sa bato o nakuha na. Meron pong St. Benedict na nakaupo sa bato. Yun yung tinatawag natin na San Benito Ermitaño na nakaupo sa bato. So meron po, marami kasing klase ang paggawa ng St. Benedict. Depende na lang sa inyo. At ito pong dalawa na to, ay magkaiba po ang dasal niyan. Tandaan po natin, ang dasal nitong hayag, hindi mo pwedeng gagamitin sa dasal ng lihim. No? Dahil lihim nga po siya eh. Kung alimbawa ito, lihim na dasal. Pagka alimbawa, nakakuha kayo sa online na sinamahan ng dasal ng nakakuha kayo sa online na ang disenyo po niya ay St. Benedict Ermitaño o lihim ng St. Benedict, kailangan ang dasal po niya ay lihim din. Hindi po pwede na sa hayag ay gagamitin mo dun sa lihim na St. Benedict. So mali po yun. Tandaan po natin, hindi gagana yung medalyon po nun. Maaring buhay yan, may konsagra yan, pero hindi siya makakakain. No, yun po yung paalala ko lang sa inyo. Lahat po ng medalyon ay may kanya-kanya yang dasal. So, hindi po pwedeng ang dasal ng medalyon ay kuram lamang. Kasi ang kuram, ano po yan parang injector. So, meron kami tinatawag na matametamekam. Yung matametamekam na yon, yun yung dasal na ipinapakain mo pansamantala na nakabasag ka na dyan. Hindi ka kasi magdahan-dahan, mamaya masugatan ka. Hindi, pag nagsimula yan ng ganyan na yan, dire-diretso na yan siya.
Gabay mo ang pasaway. So, ito po yung St. Benedict. Hindi ko naman ito pinapahanap sa'yo, hinahanap mo. Nakabasag ka patuloy dyan. Ito po yung San Benito na lihim na nakaupo sa bato. So, yan po yung gawa ni Ariel Magsino. So, kita po natin na antigo na yung disenyo po talaga niya. Bihirang-bihira na po yan, yung mga ganyan. So, may lihim na dasal din po yun. Iba pa yung dasal no, no? Sa St. Benedict na sinasabi natin. Yung St. Benedict na to, itong St. Benedict na ganito, ito po yung hayag. At alam natin na makikita natin sa online, may mga ano to, may mga dasal to na nakikita nyo lang sa online. So, hayag yun. So, bukod pa yung dasal ng San Benito na ermitanyo na tinatawag natin. So, inilihim siya. Yan yung back niya. Yung likod niya is back to back din. Kung ano yung disenyo dun sa harap, makikita nyo rin disenyo din dito sa kanyang likod. O dun sa loob. Yan, talikuran yung design niya. So, pwede naman kayo mag-order ng ganito. Kayo na lang magkarga kung gusto niyo. Pero, meron na po ditong gawa na kanina pinadaan po natin sa tester. Na pumipitik naman po talaga yung tester na pinantetest natin. So, isa siya sa mga gamit natin. Then, dumating na yung order natin from Thailand. Ang nagmamay-ari po niyan, ito. So, yan yung monghe na kaibigan na kaibigan natin doon. Ano? Papel. So, kung kilala nyo si Jay Kurosaki, so yun, shoutout kay Tol Jay Kurosaki. So yun, may mga liklay din po yun. Sa mga nag-order ng liklay, pwede rin kayong kumuha doon. Halos iisa lang kasi yung pinagkukunan namin ni Jay Kurosaki. So, ito ay mantra beads. So, gamit ko rin. Isa sa mga gamit ko, ito ay kasama na rin sa. So, slow connection na naman tayo. Yun, palipas lang ako ng konti. Slow connection, magpuputol-putol na naman. So, itong mantra beads, ginagamit po ito sa pantaboy ng kamalasan, panghatak ng swerte. Pwede siya sa negosyo, pwede rin siya sa trabaho. So, sa travel din, yung mga mahilig mag-travel dyan, kita nyo naman sa akin kung saan nagpupunta, pero hindi ko hinuhubad yung aking mantra bracelet. So, ito po yung best sell po sa atin to. Ito yung pinaka mabili sa atin. So, hindi kasi siya mahirap pakainin. Nagtatanong sila, may pakain. Wala pong pakain ito. Isesend ko sa inyo yung prayer nito na nagmula sa YouTube. Monk, yung nagdadasal. So, ipapatong mo lang siya sa lamesa. Maglagay ka lang ng isang basong tubig. So, katulad nito, may kandila. No, nakapatong lang siya. Then, patutugtugin mo yun. Mapapakain mo na siya. So, walang kahirap-hirap. Kung kayo ay na busy sa trabaho, ilapag nyo lang siya dun sa ano nyo. No, yung cellphone ninyo, i-play ninyo. Then, magtiri ka na isang kandila. So, ganun lang. Hindi nyo na po kailangan magdasal at dadasalan siya. So, napaka simple alagaan. Kaya po maraming kumukuha. Meron din po ditong pang male at female. So, magkaiba po yung, hindi po siya unisex. Yung isa po ay merong maliit yung pambabae. Maliit yung kanyang mga bato. So, kung tatanong nyo kung ano yung bato nito, ang bato po nito na ginamit ay black onyx at black obsidian. Obsidian pala. So, ito yung obsidian, ito yung onyx. So, dalawa po yung ginamit dyan na klase. So, sa hindi pa ito, meron tayo dito black onyx, kaya lang ang tawag po dito ay mate. Kaya kung mapapansin ninyo, ibang-ibaw, parang medyo magaspang siya, pero makintab. Ito po yung mate ng black onyx na ginagamit namin na, so, pansarili lang din, kasi mahirap maghanap nitong black onyx na mate. Ilaw. So yun, sa naghahanap naman ng original na raha kayo, meron tayong raha kayo, isa na lang, pasuyo na isang raha kayo. So raha kayo bracelet, Thai amulet din siya, Thai amulet. Kagaya po ito ng liklay Okay na. Malalaman natin kung raha wood ito, o raha kayo na tinatawag. Iba-iba naman po kasi yung tawag nila dyan Kita nyo po pula? Kita po ba natin na namumula? Pero ang kulay po niya, pagka walang ilaw, brown. Pero yung gitna niya, pula.
Yan po yung tunay na raha kayo. Pagka tumagos po yung ilaw niya ay kulay pula. Para hindi kayo mapipeke sa Lazada kasi may mga plastic po nito sa Lazada. Kung o-order kayo, mag-order na po kayo sa mga legit talaga na may mga gamit. Ito raha kayo wood, dito siya nanggaling. Sa raha kayo wood na to. So ito po yung kanyang gitna. Masyado lang maliwanag eh. Yan, diliman natin ng konti para makita nyo yung kanyang pula. Pakipatay nga ilaw sa taas, Hal. Yun. So, yan yung kanyang kulay. Kulay pula po yung raha kayo wood. Sige lang. Ano ba to? Yun. Naku, hindi sobra. Okay na, iilaw mo na. Mas kita pagka ganito eh. Ayan, namumula siya talaga. So, yun yung mga original na raha kayo. Yung iba naman gawa sa kahoy, mukha lang raha kayo, kapareho nito yung kulay. Pero, pag pinailawan mo, hindi siya tumatagos yung kanyang ilaw. No, sa mga mag-order po ng raha kayo natin, meron tayong raha kayo wood. Kung gusto nyo mga Thai amulet, napakadali lang po ito pakainin. Hindi nyo na kailangan debosyonan. Magpapatugtog lang kayo, siya ay gagana na. So then, raha kayo wood, mantra bracelet. So, naipakita na natin tong mantra bracelet, So, mag-order ulit, napakarami. Kasi, lagi pong nauubos yan eh. Sabi ko nga po sa inyo, ito ay best sell po sa atin to. Talagang, hindi po inaabot siya ng ibang araw. Saan na yung lighter, Hal? Wala na naman. So, raha kayo. Then, itong ating Kingston Mantra. So, ito po yung Kingston Mantra. Mas ano po to? Mas matapang, mas kumpleto kaysa dito sa mantra. Na, ito mantra bracelet lang po ito. Mantra bracelet. Ito po kasi, dalawa ang kulay ng mantra. Ng mantra king na tinatawag. So, meron din siyang bola, no? Makikita natin. May mga tatak po yan na makikita natin naka-engrave sa kanya. So, yan. Hindi ganong kita sa camera eh. May mga naka-engrave po yan. So, dalawang kulay po yan. Ito yung pambabae, yung pula. Ito yung panlalaki na mantra king. So, mantra king, parang nag-alaga ka ng kwangkong. So, yung nakikita natin sa lamesa natin, no? May kwangkong, the business emperor. So, ito, sa business, kontra malas, kontra sa kulang, kontra barang, lahat. Kaya nga siya tinawag na mantra king. May pampaswerte din siya. Sa babae naman ito. So, makita naman natin ibang-iba yung pagkakagawa sa kanya. Hindi po dito. So, meron tayo dito naman na liwas. So, sa nakakaintindi ng liwas dyan, Rudrobia. Mapagpalang umaga sa iyo. Good morning po. Anytime po ba pwede kayong puntahan? Hindi po. Hindi po kami nagsaset ng appointment. Nagsaset lang kami schedule. Pero kung kayo po ang pupuntahan dyan, appointment po tayo dun. So, kung papupuntahin nyo ako dyan, magsaset tayo ng araw. Depende sa klase ng ating schedule, no? Kung kami pupunta dyan. Halimbawa, magpapa-home service po kayo. House cleansing, house blessing, or gamutan. Pwede. Ito po yung lampasan. Hindi po ito kahoy, bato siya. So, nakikita natin, kumapit yung baging dyan. Tinanggal ko na yung baging, nilagay ko na sa langis. So, ang natira dito, yung bato na kinapitan ng baging. Ito yung lampasan. So, mainam po siya. Nagamit ko na to. Kaya lang, dahil nasa akin na yung baging, ito yung tinatawag na walang sita. Kaya yung omte, yung mantra king natin, 2K po yung loads. Yung mantra bracelet naman, 1K lang po ang bigayan namin nun. Ito yung lampasan na nagamit ko to nung may checkpoint pa. Nung laging may checkpoint. Hindi po ako naharang. Minsan, ang layo ko na bago ako sisigawan eh. Nakalagpas na ako ng checkpoint. So, kumbaga, malayong malayo na. Ginagawa ko, nagbibingi-bingihan na lang kunwari. Nagugulat sila, nalalampasan ko yung checkpoint.
So, yan po isa sa mga nagamit ko. Pakakawalan ko yan, gamit ko rin. Kaya lang, meron na po akong isa nasa langis na. Nagpasaway na naman po yung gabay ng asawa ko. Nagbasag-basag, nagpapatugtog. Tignan nyo yan kung gaano kakulit. Ito naman po yung Black Obsidian Stone. So yan, pinasadya natin yan. May kita natin dyan. Leon talaga yung nakaukit dyan. No? Black Obsidian Stone. Asa na yung ring? Nahasa mo na? Hindi pa. Talaga ito kung ano yung natupag. So, Black Obsidian. So, sa mga naghanap ng Black Obsidian na stone, alam nyo naman kung saan gamit yung Black Obsidian. Kung hindi nyo po alam, mag-research na lang po kayo sa Google kung saan nagagamit yan. Napakaganda po yan. Health, wealth, depensa, protection. So, nandyan na po sa tinatawag natin Black Obsidian Stone. So, ito, pinagawa lang din natin to para magkaroon siya ng design. No, ito, yung lion. Then, kinapit natin sa Black Obsidian. Tatry natin sa sa mutya ng kidlat kung kakayanin dumikit. Kasi kung minsan dumudulas. Pero sa Black Obsidian, hindi naman eh. Okay naman siya. Then, meron po tayo dito. Kung kayo ay hindi balanse, magagalitin. Ang tingerong mga magagalitin dyan, yung mga may mga tanga na madaling uminit yung ulo. So, hindi po ito perlas. Tandaan po natin na hindi yan perlas. Yung design po niyan, yan yung Maria Milagrosa na ang kamay niya ay, yung dalawang palad niya ay nakabuka. Then, hindi lang ganong makita eh. May mga orasyon din to eh. Tignan natin kung kayang makita. Alam niyo po yung pinagkakapitan ng perlas. Yung shell. Yung kabibe na tinatawag natin. Tapos dun sa gitna nun, dun mo makukuha yung perlas. So yung shell, ito po yung ginawang medalyon. Sabi nila, pearl na rin daw yun. Perlas na rin daw yun. Kasi pag bumukol yun. Meron po ako dito malalaki. Ganyang kalalaki talaga. Bawal na rin yun. Kaya lang, iyon ay hindi ko kinuha sa dagat. Nabili ko po yun doon sa isang shop na nagbebenta po ng mga pearl na tawag dito, yung mga kabibing malalaki, mga bungal-bungal na. So, doon ko po siya nabili. Then, ito ay gawa doon. So, ano to? Limitado. No, limitado siya. Meron din po, pina-engrave ko rin yung likod niyan. May mga orasyon din yan sa palibot. Kung ano yung nakikita nyo sa medalyon na tunay nito, so yun din yung makikita nyo rito. Alpengan ninyo tsaka berhen. Para mai-ano natin, may pakita. Ninyo, hubad, likod, berhen. 2-in-1. So ito, bakit gumawa tayo nito? Bihira tayong gumagawa ng berhen. Kasi marami, kung minsan punong-puno na kayo ng tangan, hindi na kayo balanse. Minsan, puro pang depensa na lang. Pagkakargado tayo, kung minsan, di ba, nagiging mainitin yung ulo natin. Para nag-iiba yung mood ng ugali natin. So, kailangan po natin ng pambalanse. Kailangan meron din po kayong tangan na ganito para mabalanse kayo. So, ito po yung ating gawa na tinatawag po natin na bagsakan. So, hindi po siya tinunaw Hindi rin siya engraved. Ito yan, yung mahal na berhen na yan, yung nakalagay dito. Hindi lang makita eh. Kaya pinapakita ko sa inyo tong nasa medalyon tsaka yung nandito. Pero, iisa lang yan. Yung likod nito, ito sa depensa. Sa depensa siya pero malamig. Malamig sa katawan, malamig sa hindi ka ganong mag-iinit ang ulo mo. Yung likod niya ay Santo Niñong hubad. So yan, mga gawa namin ni Poblete. Yan po yan. Ito 2-in-1. Sa swerte, sa depensa, sa gayuma, sa trabaho. So lahat nandito. Sa isa na to. Kung gusto nyong malamig lang sa katawan, yan yung itangan nyo. So ito,
Pambalanse talaga. Tsaka unang-una, ang pearl, no, ginawa natin compatible dun sa disenyo. Yung disenyo kasi niya ay Mama Mary, so malamig siya. Malamig siya sa katawan, hindi ganong mainitin ang ulo mo. So, hindi naman siya perlas talaga Yung kinakapitan ng perlas tandaan po natin yung kabibi. Doon to gawa. Then pinatunaw natin at pinasadya natin ganito. Kasi natutunaw po yun, natutunaw. Kaya nga po ipinagbabawal na yun dahil ginagawa yun na perlas. So, kita nyo na si Spratlys Island, ninanakaw pa po yan ng mga inchik. Mga inchik na yan, mga magnanakaw talaga. So, ninanakaw pa nila yan, gagawin nila, tutunawin, gagawin pearl. So, yun, pagka natunaw na, pearl na yun. So, ito, dahil nga po ito, hindi naman perlas na ginawa natin, pero may ano siya, may value. Dahil gawa po siya sa kabibi talaga. So, limited yung ginagawa po natin nito. Meron tayong 2 piraso na ito. Baka nga yung isa gamitin ko So, kung gusto niyo nito, mag-PM kayo para malaman natin kung sino yung kukuha. Then, meron din tayong tinatawag na sinukuan. Yun, kung ayaw ninyo yung sa mga ayaw, ayaw yung galit sa inyo lagi yung amo nyo, matigas magsalita. Hindi ko lang makikita kung makikita yung mga dasal dito So, ito ay pasadya din. Yung kanyang mga dasal, ayun sa gilid. Ayan kung nakikita po natin, nandiyan sa gilid. Ano po ba yung napapansin ninyo dun sa Kristo? So, hindi na kayo direkta yung tingin. Ito po yung tinatawag namin sa mga antingero sa Pinoy anting-anting. Iba po kasi ang tangan ko dito, iba-iba. May mga tangan din ako dito na Thai amulet, anting-anting na mga ng Thailander. So, meron din tayong tangan na mas sanay tayo doon sa Pinoy amulet. So, ito po ay gawa sa atin. So yan, yung mapapansin niyo dun sa tao, dun sa nakaano sa kanya, diretsohang tingin. So ito po yung tinatawag namin na medalyong sinusukuan. So andyan na rin yung mga dasal-dasal niyan. Nasa loob na rin, naka-engrave yung dasal niya. So wala siyang design sa likod, plain lang siya, wala rin siyang design sa gilid. May mga hindi engraved to, makapal po talaga siya. Maganda yung design niya. So ayan, yung mga tawag natin yung magpapalambot ng kalooban. Pampalambot ng kalooban. Ito po yun yung ginagamit ng pampalambot ng kalooban. At yung mga matitigas ang pananaw, nakausap po ninyo, nakaharap ninyo, ay pwedeng lumambot yun. So, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga transaction sa inyong mga business o anuman. No, ito po yung ano natin. Wala lang. Mamaya na po tayo mag-shoutout mga lods So, yan po yung tinatawag natin na medalyon na sinusukuan. So, direct po siya. Iba-iba yung pamamaraan at mga gamit na pinapakita natin ngayon, para naiintindihan po ninyo kung ano yung ating pinapakita. Iisa-isay natin yan. Para alam niyo yung tatangan yan. Then, ito po yung last. Sa mga magpapagawa ng Prosperity Jar for 2024. No, kung gusto niyo yung tinatawag po natin na 1 taon na swerte. So, tandaan po natin, kung wala kang trabaho, huwag kang umasa ng swerte. May mga minsan pasaway, magpapagawa po sa atin bibili sa atin ng mga gamit, ng mga pampaswerte. Legit po ba to? So, isa na lang yung sinasagot ko sa kanila. Kung di legit yan, hindi dapat malas ako. So, yun po yung totoo doon. Kailangan kapag iyan ay masasabi natin, paano malalaman legit? Dapat, kung ikaw ay nagbebenta ng pampaswerte, dapat swerte ka. 'Di ba? Dapat i-try mo muna sa sarili mo, bago mo ibenta sa iba o bago mo i-apply sa iba. So ganun, dapat natetesting muna natin sa ating sarili. Ngayon kung swerte ka talaga, makikita po natin yan kung legit ang seller. Dapat maayos yung pamumuhay, dapat iyan ay talagang swerte din. So yun yung tinatawag na daloy, yun yung tinatawag na pagpapaubra. So dapat ganun po yun. Katulad dyan, may magbebenta ng pampaswerte pero sila hindi naman sineswerte. So paano yun?
Paano natin masasabing pampaswerte kung yung sarili mo nga, hindi naman swerte? So yun yung sinasabi natin, dun pa lang malalaman natin kung legit talaga yung sinasabing mga pampaswerte. So eto, prosperity jar, gumawa ako ng sample kagabi, may pangkaway pa yan. May pangkaway. So yung pangkaway, eto design na lang to, kinabit ko yan. Maraming mga design niya na nakalagay. So hindi ganong makita natin sa ano. So prosperity jar, ilalagay dito yung pangalan mo, yung trabaho mo, o yung kumpanya mo. So may mga nagpagawa na po sa atin ito at may mga gagawan pa tayo. So ito, sample lang ito. Then, isusulat yung pangalan mo rito, ilalagay namin dito, then titirikan ng kandila, riritwalan. At ipapadala namin itong prosperity jar sa inyo. So, ito yung ilalagay mo sa altar mo at lagi mong hihilingan. So, kailangan inaalagaan din ito. Inaalagaan po ang prosperity jar. Meron pong itong dasal na ibibigay ko. So, sa mga magpapagawa ng prosperity jar sa atin, ay lagyan mo na. Mag-order lang po kayo sa amin ng prosperity jar para sabay-sabay na pong riritualan yan. Then, pagpasok po ng January, no, first Friday of January, yan po yung riritualan ko. Kung ano, magpagawa na kayo kagad. Ang first Friday of January, napakabiyaya. Hindi po pala Friday ng January, first Tuesday. No, kasi yun po yung ritualan ng prosperity Tuesday. Sa mga pangontra at gamutan naman, Friday. So, first Tuesday of January, magre-ritual tayo para sa prosperity jar. So, sa mga magpapagawa niyan, ipapadala din namin sa inyo yung prosperity jar ninyo. Kayo yung mag-aalaga niyan. Then, kami lang yung magre-ritual dyan. Tapos, meron tayong gawa na Commander Leon oil. Yan po yung ating Commander Leon oil. Kita nyo, nabula. Oh, nabula siya. Mas malaki. Pero siyam lang po ito. Siyam lang tong bote na to. Ito yung bote ng alak na pinag-inuman ng mga kapitbahay ko. So, ano yan eh. Ano ba to? Inumin ng mga Korea. So, sayang na ang cute po ng bote. Hiningi ko sa kanila. So, iyan yung ating Commander Leon oil, pwedeng panghaplos, no, pangontra o saan man. Meron kayong sakit o dinaramdam, physical man, material man o spiritual yung inyong karamdaman. So ito po yung ating ihahaplos. So kung may magtatanong kung pwede ito sa rayuma, pwede po. Sa lahat po yan, sa mga nilalagnat, sa mga bata o saan man. Yan, all around na siya, yung lungs na yan. Wala nga lang siyang pampaswerte, puro pandepensa lang yung ginawa natin dyan. So, yan yung mga dumating sa atin. Ito yung sinasabi natin, ito, pinakita na ni Mrs. Hinubad din sa wakas. Hindi po niya inuhubad to. Ito po yung liklay na sinasabi natin. Pag original ang liklay, lumalaki po yan. Ayan, o, tignan nyo, lagpas na siya dun sa kanyang lalagyan. So, ang gagawin nyo lamang po, papahiran nyo lang nito. Pulot o honeybee. Yan yung ating ginagamit, honeybee. Ito po yan. Papahidan nyo para lumaki ng lumaki. Yung sa akin, hindi ko naman kasi gano'n. Dati sa akin yun. Binigay ko sa kanya. So ito, dahan-dahan lang siyang lumalaki. Lumalagpas na siya ng konti dun sa kanyang kaha. Ito yung kaha niya ako gumawa. Hindi ko na pinabalutan ito ng stainless. Mas gusto ko po kasi na kalikasan lang. Ito, galing ko sa baon na walang mata. Tinanggal ko, dinikit ko dito sa personal kong gamit. So, yun. Meron din 7 colors liklay. Ito yung sa swerte, sa trabaho, sa business. So, may kita natin, di ba, rainbow liklay kung tawagin nila. Pero 7 colors po yan. Ito yung kanyang likod, ito yung kanyang harap. So, yan po yan, 7 colors liklay. So, pwede rin kayo mag-order sa amin yan. Darating na po yung 100 pieces natin yan. 50 na galing pong Thailand yun. Death liklay tsaka rainbow liklay.
50-50 lang yung kinuha ko kasi masyadong mahal. Hindi kaya ng ating budget. Then, yung ating bato omo na napakarami. Ito na lang gamitin ko yung camera kaysa yung nang buhatin ko, bigat-bigat. Yan, sa nag-o-order. Yan yung napakaraming bato omo natin. May malaki, may standard, at may maliliit. So, depende sa laki yan. Hindi, yung ibang maliliit, hindi rin magkakasize yan. Iba't ibang size din po yan mga lods. At yung napakaraming linta. So, yun sa mag-order. So, nandito po tayo sa harapan ng aking mga mutyaan. Ayan yung ating mga mutya. So, yung mga taga Quiapo, gustong-gustong pumunta rito. Yung ibang mga seller ng Quiapo para daw makita nila yung mga tangan kong mga mutya sa personal. So, yan, yung mga tangan natin na mga mutya. Meron tayo dito. Nakita nyo na to mga lods noon. Yung kabuti na naging bato. Suso na naging bato. Tapos meron pa siyang ano sa lobo. Linta. So, ang cute. Mga itlog. Rare. Talaga mga itlog talaga yan na ano. Tapos, buwa ng niyog. Marami yan dito. Kaya lang, pagdating dito sa kahon na to, sabi ko nga sa inyo, personal collection po natin yan. Yan po ay personal natin. Dito, yan, pinalilimusan natin yung mga yan. So, kalat-kalat yung mga mutya natin dito eh. Yan, lalaki. Suso na naging bato, pero nasa bato pa rin siya, hindi natin siya tinanggal. Para malaman na ito ay mga tunay talaga. Ito, suso na naging bato, kasama pa yung bato. No? Mga kahoy na naging bato, ito troso. Puno na naging bato siya. Ayan o, puno talaga siya mga lods. Oh. Puno. So yan yung ating mga ano dito. Bato omo na itim, ang lalaki. So wala nang langis-langis yan, di na natin nilagyan ng langis. So yan yung ating mga gamit dito. Hanggang dito pa yan. Tayo'y yan, yung mga medalyo naman, magkakahiwalay sila. So, 2 kwarto. Yun, sa mga gustong pumunta dito ng personal at kayo ay kukuha. So, marami naman pumupunta rito eh. Maganda yung liklay. Yan ang urig, hindi pinuputukan ng baril yan. So, sabi ni Him Omte, ang liklay daw na urig ay hindi pinuputukan ng baril. Hindi ko pa po natetesting. Hindi ko pa natetesting kung hindi siya pinuputukan ng baril. Kasi mahirap po yung sasabihin natin na hindi pinuputukan ng baril, eh hindi ko pa nababaril yung gamit. Pero, noon, nung bago sa akin dumating to, ano na po ito eh. Actually, sa totoo lang po talaga, ito, hindi po talaga. Ito, sa akin, hindi ko to personal. Pero ito po ay umaabot na yata ng 40 years old. At ito ay regalo lang sa akin ni Jay Kurosaki. So, siya po ang nagregalo sa akin ito, si Jay Kurosaki. So, napakabait po ng tao na yun. Ito yung kanyang likod, oh. Yung harap niya, may kaibahan dun sa dalawang uri itong liklay na to, eh. Kung mapapansin niyo mamula-mula na medyo itim. So, may pagkaiba yung pagiging liklay niya, no? Pula siya at itim. So, ano po yung pagkaiba nun? Ito yan, 2 klase itong liklay na to. Hindi lang po siya death liklay. Ang iba po na pagkakamalang death liklay lang siya. Pero tignan nyo yung likod, itim tsaka pula. So, kung pagbabasihan po natin yung itim tsaka pula, ng 2 klase ng death liklay, ito po yan. Magkaiba yun, pero yun 2 klase. Ito yung mamula-mula. Yan po yun. Ito yung itim talaga. Ito yung death liklay. So, tignan nyo yung kanyang kaibahan, no? Magkaiba sila. Hindi sila pareho. Pero, napakaganda nung binigay sa akin yung regalo ni Jay Kurosaki. 40 years old na po yun. Talagang, galing po dun sa monghe. May mga binibigay siya sa akin. So, katulad nito, regalo lang din niya sa akin. Thai amulet. Kaya lang, hindi na po ako may-ari nito. Si Mrs. na. Kanya po napunta itong Thai amulet na to. Wala pong hubaran sa kanya to. Ngayon lang po niya hinubad nung nag-ano po kami.
papalakas ng mga litlay. So kaya po may mga ilaw-ilaw tayo rito. Yun yung kaibahan. So kaya gusto ko tong isa na to. Kaya lang mabigat, malaki. So ayun, sa mga mag-order no, yung ano po natin ito, bigayan natin ito na sabi ko na kanina. So 1.5 siya. Dito sa lakit, may karga na siya. So pwede rin kayo na rin yung magkakarga katulad nito. Wala pa siyang karga. Kung gusto niyo orderin sa amin na ganito, pwede rin. Pero kung gusto niyo may karga na talaga at quality, kita niyo naman tinesting natin kanina, full talaga yung power niya. Dahil sa magpapagawa ng prosperity ritual. Ito, kahoy na naging bato rin. May power. Ano rin, yung pagka pumipitik din to mga lods. Wala lang kasi maghahawak wala si Mrs. So yun, sa mga pinakita ko sa inyo, mag-PM lang kayo, screenshot nyo at i-PM nyo ako kung ano yung inyong napili. No, kung ano po yung inyong napili. So yun, pwede na tayo mag-shoutout mga idol bago tayo mag-logout. Yasi Segundo Laude, shoutout sa iyo. Richmond, Francia, Pasqua, shoutout sa iyo. Jason, shoutout din sa iyo. Jen Berdeflor. Ano to? Palangayan po, Commander. Dali nag-a-advance yung ano natin. Hello po, Commander Leon. Sabi ni Jane Berdeflor, Palangayan. Yung pala. Patrick Mendez is watching. Shoutout sa iyo. Magkano po ba ang medalyon ng sinukuan? So, yung sinukuha na medalyon, 2K po yung bigay namin nun. Roel Arpon. Jason, shoutout sa'yo. Tagalog Ramil. Gabriel Francisco, shoutout sa'yo. Ako sa Nasuwa, shoutout sa'yo. Hello po sa inyo at Merry Christmas. Malapit na po mag-New Year. Julius Llanasa, shoutout sa'yo. Michael Salvador is watching, shoutout sa'yo. Elimar, shoutout sa'yo. Kisi Sanchez Lin, shoutout sa'yo. Puente Soles, Jericho, shoutout po sa inyo. So, shoutout sa ating 51 viewers. Roland Dison. Nanonood din si Roland Dison. Shoutout sa iyo. Kim Lin. Rapi Bari. So, yun. Bihira ko na makita si Rapi Bari. Ngayon lang naligaw ulit. Nabuhay ngayong Pasko. Siguro busy. Edward Sarne. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Rapi Bari. Sino pa ba? Rosalinda Pastor. Angie Solitas. Trevor Balantikan. Nanette Diaz. Jamelia. Shoutout sa iyo. Boysang Balatayo. Shoutout sa inyo. Serapim Andrade, shoutout sa iyo. So yun, si Serapim, bihira ko na rin makita, no? Dati, lagi-lagi yan sa ating live. Rude Robia, Manny De Luna Yap ng Quezon Peninsula, shoutout sa inyo. Oh, tama kay Manny De Luna Yap. Quezon nga pala siya. Juanito Carino, Perdedo, shoutout po sa inyo, mapagpalang umaga. Luis Beña Dampas, shoutout sa iyo. Rosalie Mercado, Lope Ginada, shoutout sa iyo. Philip P. Esto Pahir, shoutout sa iyo. Estopa Junior ba to? Rolly Pasqua, Kens Dino, so shoutout kay Kens Dino na laging nanonood. Elmer Hermenio, at shoutout na rin po sa lahat po ng mga kuyang, sa lahat po ng mga Mason na nanonood po sa atin, sa mga pre-Mason. Maricar Abrantes. So yun, shoutout po sa inyo sa lahat ng nanonood dyan. Sana na shoutout ko lahat, Jesse Mayola, shoutout po sa iyo. Dodong Monter, mapagpalang umaga, shoutout na rin sa iyo. So yun po mga Lods, tayo po ay hindi na rin magtatagal sa ating live. Hindi na natin na ito yung last na ipapakita natin, hindi pa po natin siya natatanggal sa plastic. Love quartz o tinatawag po natin na rose quartz. Maperam nga muna saglit ma. Sakto yung daan ng nanay ko. Two pieces lang tong na-order ko kasi mahal ang love quartz ngayon. Nagtaas, sinasamantala po nila pag Pasko. Ito po yung rose quartz o love quartz. Kita po natin, pink naman talaga siya. Lalo na sa personal, pink na pink yan. So yun, sa gustong magkaroon nito, ito ay mga dagdag na bato lang dito sa akin sa bahay. Kasi collection ko po talaga yung mga bato, mahilig po tayo dyan. Yung bato po na bato na napapakinabangan. Hindi yung bato na nakaka-addict. So yan mga lods.
Love quartz. O rose quartz na tinatawag. Ito po ay sa magandang gamitin sa gusto mong charming ka, blooming ka, o kapansin-pansin ka sa mga, kung babae ka man o lalaki ka, para ikaw ay magiging kapansin-pansin sa kanila. So, ikaw ay attracted. So, dun po maganda yan. Sa bahay din, maganda rin po sa bahay yan. No? Isa rin po yan sa sangkap ng mga ginagamit ng mga love potion. Kung yung mga gayuma na sangkap, isa po yan. Number 1 po na sangkap yan na ginagamit. So, ito po kasi mga to ay gagamitin ko para dito sa mga magpapagawa ng prosperity spell. So, ilalagay ko po yan dyan sa loob na yan. So, sa mga magpapagawa, magpaparitual ng prosperity spell o prosperity jar. Gusto nyo magkaroon. So, yun po ay ano doon. Then, may mga giveaway din po tayo dito. Kaya lang, yung giveaway po natin, mga lods, kapag ang inyong order ay umabot ng 5K, so marami pong giveaway, maraming libre o freebies na ibibigay ko sa inyo. Basta umabot ng 5K. So, isa na po na itong pang-camping. No, kung kayo ay pang-camping o pang-opisina, kung ganda rin ang lalagyan yan. Oh, napakaganda. Sa opisina. So, kasama po ito sa ibibigay ko. Basta umabot ng worth of 5K o higit pa. No, may chopstick kung kayo ay kakain sa sangyup. So, kompleto siya. At iyon ay kasama ito sa ibibigay natin sa inyo. Sa freebies. Then, basta marami freebies na nalagay dito. Number 1 na yung bato omo. May freebies na kagad kayong bato omo. Basta worth of 5K yung inyong order. Umabot ng 5K. Matik po yan na may bato omo. O basta iba-iba. Marami po tayong ilalagay na freebies. Kapag worth of 5K ang inyong order o higit pa. So, mas malaki yung order, mas maraming freebies. Free shipping na rin po yun. So, lahat po sa atin dito, lahat ng ino-order po ninyo dito ay free shipping na. So, yun, sa mga mag-o-order, baka mamaya manabutahin na naman yung peking account na Commander Leon. So, tandaan po natin, yung tunay na account ng Commander Leon, itong ginagamit ko na ngayon na nasa live. Ang problema, kapag ito ay shinare nung peking account na Commander Leon, tandaan po natin, ang tunay na Commander Leon account ay 22K follower. At yung aking YouTube channel naman, ay, yun, maraming salamat mga lord sa laging pagsuporta ninyo. Nasa 29K subscriber na po tayo doon. Nasa 29K subscriber. Then pataas na. Sana maabot natin yung yung 100, no? Para magkaroon man lang tayo ng silver button. So, malayo-layo pa. Pero hindi na rin magtatagal at dadami na yan. Ang bilis naman umangat eh. So yun, ingat-ingat kayo palagi mga idol. And sa lahat ng mga order ninyo, mag-PM na lang kayo kung ano yung gusto ninyong order dito. Tayo ay mapag-usapan natin kung ano yung mga order ninyo. Then yung sinabi ko, worth of 5K, mas mainam, mas maraming freebies. Kenneth Anthony Kalipayan, gandang umaga Commander from Coronadal City. Shoutout po sa lahat ng mga taga Coronadal. Joselito Kulanag is watching. Shoutout sa iyo. Alfredo Padilla, shoutout sa iyo. Sa lahat po, kay Mark Anthony Santiago, so watching din siya. Shoutout din po sa inyo dyan. Edward Sarne, Ebardon Otis Rodel, shoutout sa iyo. Jesse Mayola, shoutout po sa inyo lahat at mapagpalang umaga po. Sign out na po tayo mga lods. Ingat po kayo palagi.